Ayan, good evening, grade 7. So ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano po gagawin lahat ng mga task na ito sa inyong Google Classroom. Probably yung, or to be specific, yung mga pivot table activities. So pinaka-umpisa po, kailangan po natin ang pinaka-requirements. Mayroon po tayong table data na nagawa na sa Microsoft Excel. Okay, kung wala po ito, hindi po kayo makapag-proceed sa mga susunod na steps. Okay? So, pag meron na, so simulan po natin sa pivot table with sum, no? And sales of sum of sales. Yan. Then meron po tayong makikita ditong guide kung ano po yung mga, or saan nakalagay yung mga pivot table fields. Nan, saan siya po pwesto para makuha po natin yung desired output. Ayun na. Okay? So, ngayon, buksan natin yung ating table data. Ayan. And then, okay, for now, itong mga naka-green na to, ayan po ay tinatawag na table fields. Okay? And then, punta tayo sa insert. Ngayon, nakikita po ninyo, pansinin nyo po yung ating active cells nasa loob or nasa labas po ng ating table. Kaya, pag insert po natin ng pivot table, wala pong laman yung ating range of cell dito. Wala po siyang value. So, dapat po, meron pong makikita kayo dyan na table or cell value. So, for now, balik po natin yung active cell, ilagay po natin sa loob ng ating table. Ayan. And then, balik po tayo ulit. Insert, pivot table. Insert tab, pivot table. So, ngayon meron po tayong nakikita na dito na range of cell na may value na po yun. Tapos dito, new workbook o worksheet. Click lang po natin yung new worksheet. Click doon. Okay, next. So, ito na po. Lumabas pag after po natin mag-click okay. So, makikita po natin yung ating guide kung saan po natin ilalagay yung mga fields na yan, saan natin i-drag. So, madali lang yan gawin, guys. Click and drag lang po ninyo. Okay. Ayan, so hanapin po natin yung gawa ko kasi may ginawa na po ako nyan. And then, click lang po natin yung table na yan para lumabas po itong mga fields na to. And then, makikita nyo rin po sa bandang baba saan po dapat natin i-drag yung mga categories, quantity, sum of sales. Ayan, balikan po natin yung gawa ko kanina or yung bago. Ito, so click rin natin. Dito daw po yan sa baba. And then yung categories dito sa columns, and then yung sum of sales dito sa power. Yan. So meron na po tayong pivot table ngayon. So highlight po natin, lagyan po natin siya ng borders, go to insert or go to home tab, then hanapin po natin yung border icon. So kita po natin yung border icon, piliin po yung tick outside borders. Pag napili na po natin, tignan po natin anong result. Click lang po tayo sa labas pa ma-deselect yung ating table. Then, nakikita po natin, meron na po siyang border na tick outside. Punta na po tayo ulit sa border icon, more borders, and then piliin po natin yung manipis na linya. Click lang natin yung gitna ng ating table, pa-cross, and then click OK. So, makikita na po natin ngayon kung ano po yung resulta ng ating borders. For now, ano po ba ang kahalagahan ng pivot table? So, kung itong table na to, tandaan po ninyo, malaki malaki, pero naglagay po tayo ng borders. Pero kapag i-filter po natin to, pati itong columns natin, magbabago po yung size ng ating table, pati yung ating mga nag-a-adjust din po ng kusa yung ating borders. So ngayon, pwede po nating i-filter to, i-deselect po muna natin lahat. Ayan, uncheck natin, then subukan lang natin itong isa. Ganyan. So anong nakikita po ninyo, yung white na yan, yun po yung value ng ating table. And then yung mga blue, yan po yung mga ano naman, table fields na ginawa natin kanina. Dinrag natin. So yan, dagdagan po natin. So yan, nagdagdagan din po yung white. So dagdagan pa natin ng isa. Yan, so nadagdagan din po. So palaki ng palaki po yan. Kapag sinelect po natin lahat ng regions, lalabas po yung malaking table. So save file, save as. And then ang file name po natin ay pivot table sum of sales underscore
apelyido po ninyo. And then click save. Okay, so replace lang po natin dahil meron po akong nagawa na kanina. Click OK. And then balikan po natin yung ating gawa. So dito, don't save lang po yan, pero for now, kakancel ko muna. And then para po for the benefits of doubt, okay, ito palikan po natin, na-save na po natin, upload lang po natin sa Google Classroom isa-isa para hindi po tayo malito at hindi po tayo magkamali ng pag-attach. So for that, don't save, and then proceed na po tayo sa susunod naman. Yan, dito, sum of sales with quantity. So dito, pag pinindot po natin yung mga naka-attach file dito, makikita na natin yung guide, anong itsura ng table fields na gagawin natin. Okay, saan siya nakapwesto, saan i-drag, dito sa mga area na to. Ayan. For now, magbukas po tayo ulit ng table data, yung Excel po natin na pinaka step 1. Ayan, and then ilagay po natin yung active cell sa gitna, insert, and then insert pivot table, and then click OK. So lalabas na po ito. Pag lumabas na yan, puntahan nyo lang po yung guide natin. Yan, tapos i-drag po natin siya dito, categories, dito po yung region, and then saan pa ba yung isa? Dito sa baba, meron po tayong sum of sales and quantity. So, drag natin yung sales and then yung quantity. Yan. So, meron na po tayong table, pivot table na nagawa. Highlight po natin yan. Lagyan natin ng borders. Go to Home tab. Hanapin ng border icon. Take outside borders. And then, puntahan po natin ulit ang borders icon. And then, select po natin. Tignan natin. Select natin again. And then, click border icon again, more borders, and then piliin natin yung pinakamanipis na linya na straight, and then click the center of the table para magkaroon po siya ng borders sa gitna. But at the same time, makikita din po natin yung matabang linya sa labas. File, save as, and then yan na, ang file name po nyan ay pivot table underscore sum of sales with quantity underscore apelyido po ninyo. Okay, ayan, so ito na po yun. X lang po natin yan, and then i-upload na po natin sa Google Classroom. Ayan, so turn in and then turn in. Proceed na po tayo sa susunod na activity, filtering data with categories. So dito meron din pong guide yan, pero for now, tingnan po natin yung aking ginawa kanina. Yan, para makita po ninyo yung actual na table. So para lumabas po yung table fields, click lang po natin yung blue sa ating Excel, and then makikita na po natin siya ngayon. So saan po dapat nakapwesto yung mga table fields, saan natin i-drag banda. Balikan natin yung ating ginawa. Nag-print screen po tayo, and then i-label ko po para mas lalo nyong maintindihan saan ba dapat natin i-drag yung mga quantities, okay, or yung mga table fields na yan. So for now, magbubukas po tayo ulit ng step 1 natin, which is the table data, and then i-click po natin o ilagay po natin yung active cell ulit sa loob, click insert tab, pivot table, and then yun, meron na ulit tayong cell reference dito. Click OK. And then, nandito na ang ating mga table fields. Balikan po natin yung ating MS Paint. Tapos, yung tignan po natin saan nakapwesto yung mga yan. So, dito, ang ating categories, dito mo siya ilalagay sa filtering. And then, yung ating sales, dito ulit sa baba. Ayan. So, madali lang po yan. Click and drag lang po. Ayan. Click and drag. Ayan. So, pagkatapos nyan, ating table, pwede nating i-filter sa furniture, and then click OK. And then, lagyan po natin siya ng borders. Ayan. Click, go to Home tab, and then, border icon. Ayan. Take outside borders, and then yan. That's it. Ayan. Tapos, galing ulit. Border icon. More borders.
And then, piliin natin yung manipis na straight na line. Click the center of your table, the cross line, and then that's it. Tapos na. Okay? O, anong gagawin po ninyo? Pwede naman po ninyong i-filter yan. I-filter yan, tapos, yan. Save nyo na lang po. And file. Save as. Laruin mo muna. Okay, then ang file name po niyan ay pivot table, space filtering with categories _ apelyido po ninyo. Okay, then replace. Yan, expand natin. And then balik tayo sa Google Classroom. Submit. Yan, submit na natin yung work natin. Okay? Pagtapos po nyan, ay buksan po natin ulit yung susunod na activity, which is the filtering data with regions. Regions. So, click po natin ang ating pivot table, print screen, para mayroon tayong guide. Punta tayo sa paint. Ayan. Kahit hindi nyo na to gawin, for demonstration purposes lang to. I suggest na diretso na kayo kaagad sa Excel. Yan, para masundan nyo to. Saan ida-drag. Habang ginagawa ko tong pointer na to, pwede nyo nang gawin siya sa Excel. Yan, sa Excel ninyo. So, ako, magbubukas ako ulit ng table data, yung step 1 natin. And then, after that is mag-insert ako ng pivot table, and then yan, okay lang. Make sure na yung active cell ay nasa loob po ng ating table. Ayan, drag po natin dito yung quantity, regions, and categories. And then yung sales sa baba, and then yung quantity sa columns. Ayan. Pag mayroon na po yan, pwede na po nating i-filter yung ating gawa. Ayan. So, ayan. Naka-select all po. Furniture lang po. I-filter natin siya sa furniture. Ayan. Okay. Ayan. Pwede rin namang i-select po na natin to. Isa-isa lang po muna. NCR lang muna. Ayan, so tingnan po ninyo, lumiit po yung table natin without lumiit yung table natin automatically. And then borders lang po, click highlight na table, and then take outside borders, and then silipin ninyo anong itsura, kung mayroon na ba. Ngayon kung mayroon na, balik po ulit tayo sa border icon, more borders, piliin yung pinakamanipis na linya, and then click the cross line sa gitna ng ating table. Okay, so ngayon meron na po tayong outside pivot table. Save as lang po natin. Ang file name ay pivot table, filtering data with filtering categories with regions. Okay, and then _ family name. Next lang po natin. And then, after nyan, ay punta tayo sa Google Classroom and i-upload po natin yung ating gawa. Okay? O yun po. Sa ngayon, paalam na po.